Ako kasi napaka-disorganized ko. At least aminado siya. Nung nahalungkot ko yung notebook ko, nasulat ko to? Parang hindi ako to. Hirap ka bang mag-organize ng thoughts mo? Kagaya ko. At least aminado siya, di ba? And aminado rin ako dahil ayokong maging burden sa iba. Hindi rin ako basta-basta nagsasabi ng problema. O kaya naman, yung may idea ka, pero eventually, nakakalimutan mo rin siya. Yes. And that's why we always hear the word journaling. Kasi di ba pagka nagjo-journal tayo, akala natin, ano ba talaga yung nilalagay sa journaling? Pero kung tutuusin, hindi naman talaga natin, ako personally, hindi ko talaga naiintindihan yung benefit ng journaling nung umpisa. Ako naman, nung umpisa, parang burden siya. Ang burden yung dating niya. Or parang may kailangan kang sundin na format. Yung just the thought of it makes it difficult Actually, for me to do journaling. So parang na-oblige ka na, kasi kailangan mo mag-journal. Parang nagiging task mo na siya, na parang eventually, tinatamad ka na din. Kasi hindi mo na siya nagagawa ng tuloy-tuloy, diba? Religiously. Yes. Kaya nga, Rose, naiintindihan ko na kung bakit maraming ayaw gawin yung pag-journal or your journaling. At alam natin yun kasi naranasan natin yun noon. Nung hindi pa natin talaga siya totally ginagawa. At hindi natin nakikita yung benefits. Yes. Kaya ngayon, we will talk about how journaling can change our entire day. And before we discuss how journaling can change our entire day, I would like to find out muna, Chen, kailan ka nga ba nag-start mag-journal? Back in 2009, it was Tagal introduced in a conference. Doon ko lang nakita yung may nag-discuss sa akin na maganda mag-journal, gano'n. So, nag-start ako siguro una, 3 araw, tapos putol. Tapos babalik ako every year hanggang sa totally, nung naging very consistent na ako. Nung nakita ko na at naramdaman ko na yung benefits. That was, I think, mga 2016, 2017. And mas lalo nung nag-pandemic. Oo, actually. Ako, mahilig talaga ako magsulat ever since. Lalo na nung nag-work ako. Anything na napapanood ko, kahit movie man yan, tinitake down notes ko talaga kung ano yung takeaway ko, ano yung natutunan ko. Mahilig ako mag-ganon. But I don't know that it was actually journaling na pala. Kasi I thought, when it comes to journaling, kagaya na nasabi mo, parang may specific method eh. Parang may sinusunod ka na pamantayan, ganyan. Kaya parang, may format, kailangan na oo, parang may format, diba? Kaya parang dumating din ako sa point na bakit kailangan mag-journal? Kasi hindi ko naiintindihan eh. Typical pa naman sa tao na, lalo na tayo na, kapag may format na susundin, yung parang hindi tayo free. Totoo. Hindi tayo free to do whatever na gusto natin gawin. Parang may ganun tayo, nabablock tayo eh. Oo. So parang nalilimitahan. Oo, nalilimitahan. So parang, ayoko na lang gawin. Hindi siya nagiging attractive. So, with that being said, papaano nga ba kayang baguhin ng pag-journal yung araw natin? Ayan. Siyempre, yung una natin is, it becomes our planner. Ako kasi napaka-disorganized ko. At least aminado siya. Pero isa to sa nag-train sa akin kung paano maging mas organized. Kumbaga, di ba minsan kahit hindi mo nga i-journal pero mas maganda ko i-journal mo kasi nakikita mo yung ano yung nagawa mo kahapon saka ngayon. Yeah, so, actually. yung go-to planner mo siya is kung ano yung pwede mong gawin in a day. Yes. Ano yung mga to-do list mo. Agree. Yung iba, yung tawag nila dun is to-do list. It's all about kung ano mga pwede mong gawin in the day. That's right. Pero ito, medyo mas malawak siya pag journaling na. Pero pwede mo ding i-sub, like sub to-do list, yung isang sub. Yung priorities mo, list priorities, ayan. Ganun kasi yung ginagawa ko minsan. And yun nga, kaya nga sabi ko kanina, parang hindi ko naman na-expect na journaling na pala yung tawag doon. And I like that though, kasi parang sinabi ni Chen na it is a planner. Kasi hindi naman kailangan mamahaling journal, or diary or notebook diba? At least something na pwede mong sulatan, tapos pwede mong balikan. And that's one good thing about that, Chen, no? Yung parang sinulat mo din yung to-do list mo, tapos pag hindi mo natapos, may babalikan ka kinabukasan. Yes. Diba? And ang galing lang, kasi kahit nasa bahay ka, yung mga bagay, yung mga errands or mga daily chores mo, yung maliliit, na isusulat mo. Oo. Tapos i-check mo or i-ex mo pag natapos na. Yes. And ang ganda ng pakiramdam pag nakita mo, dami ko palang nagawa today. Agree. Diba? Oo, yung parang feeling natin minsan parang unproductive ka, pero dahil nga naisulat mo yung mga to-do mo, na-checkan mo yung mga natapos mo, parang at the end of the day, it will actually change your day. Correct. Mararamdaman mo na start of the day pa lang, nakikita
nakita mo may 3 ka lang natapos. Yes. Parang gusto mo na talaga na, ay, sige, tapusin ko pa. Oo. Parang mas It's very encouraging. exactly. Parang mas gusto mo pang gumawa ng mas marami pa kasi may nakikita ka naka-accomplish eh. And that's one good thing about having a journal na pwede nating sabihin na go-to planner. Nagmumukha din siya na parang may direction ka the whole day. Diba? So parang kahit minsan, lalo na pag Monday, di mo alam, sobrang busy, kaya nga tinawag na Manic Monday. Eh naman, Lunes na naman, ang dami ko na naman gagawin. Tapos minsan, along the way, parang may maiisip ka na gagawin mo. So, yung nakakaligtaan mo tuloy yung iba mo pang mas dapat ginagawa. Oo. And it happens, lalo na kung meron kang mindset na, or may habit ka na nagpa-procrastinate ka. Or kaya, wala kang focus, yung ginawa mo to, tapos bigla kang tatalon sa iba. Yes. And that's one good thing. Kaya siya nagiging, sabi mo, compass. Yes. Nagiging direction. It will set as a compass kapag ka nagjo-journal ka, na akala lang natin yung pag-journaling is just some sort of task or some sort of kaartehan, kaek-ekan. Pero actually, magbibigay talaga siya ng direction sa'yo the whole day. And sabi nga ni Chen, may mga times minsan nakakalimutan mo yung mga gagawin mo. Tapos talon-talon. Oo, yung parang, di ginagawa mo to, bigla iiwan mo, tapos gagawin mo to. Tapos ang nangyayari tuloy, 20% lang yung natatapos mo for every task or kung ano man yan. Yes, that's why journaling can change our day in a manner of it will set as a compass. At saka, hindi lang about direction and task ang nagagawa ng journaling. Ha? Oo. It also can be your silent, loyal keeper of secret. Yes. Bakit ko nasabi yun? Minsan kasi mas masarap na sinusulat mo yung mga hinaing mo sa mundo. True. Yung imbis na mag-walling ka, dagdagan mo na rin ng writing. Tapos, kasi diba, may mga experience ako. Tapos there was a time na nagsulat talaga ako ng mga hinaing ko sa mundo, ganyan. Tapos ang ginawa ko, hindi ko siya totally kinip. Yeah. So after ko siyang isulat, siguro after a few days, sinunog ko siya. May mga times talaga na pag nagagalit ako or masama yung loob ko, sinusulat ko siya. Doon ko nilalabas yung galit ko. Tapos sinusunog ko immediately. Yeah. Pero hindi ko na nailabas sa ibang tao. Pero pag nagjo-journal ka, that's ang maganda din, para sa akin based on my experience, nare-record mo yung mga inis mo or mga negativities mo. Pero, after months or years, magugulat ka, pag binalikan mo, experience ka pala to. Yeah. Or minsan may masusulat ka pang sobrang gandang phrase or statement na feeling mo nakuha mo sa isang book or parang naisip mo lang, tapos minsan mapapaisip, ay, nasulat ko pala to. I was having this thought at that time. Same thought or same experience na nararamdaman ko na naman ngayon. Yes. So, minsan makikita mo rin, yung mga bagay ka bang nararamdaman na paulit-ulit. Minsan mapapa-question ka, bakit? Bakit nangyayari ito? Mga ganun. So, nagiging advisor mo siya na ikaw din naman yung nagsulat. Kaya, yes, or confident mo, di ba? Yung kung gusto mo talagang, sabi nga nila, kung gusto mo talagang maitago yung sikreto, huwag mo talaga siya sasabihin sa ibang tao. But to yourself, and kung gusto mo yung journal mo, pero syempre, ingatan mo. Yun naman. Syempre, kailangan mo namang ingatan. Baka magmukha tayong diary ni Gary, no? Talaga naisingit pa talaga yung diary ni Gary. And it is really helpful para sa akin. It will definitely change your day when it comes to journaling. Lalo na kapag tinuring mo siyang silent and loyal keeper of secret. Diba sabi ko nga kanina, hindi kasi ako yung tipo ng tao na magsasabi ng problema agad-agad sa isang tao. Kasi I don't want to be a burden to someone. Alam mo yung journal, makakatulong talaga siya sa'yo when it comes sa pag binuhos mo dun yung nararamdaman mo. Kung malungkot ka, naiinis ka, rather than texting someone na naiinis ka, parang ipinasa mo kasi sa iba yung basura mo eh, di ba? Sometimes you feel that way. That's why you don't want to talk your problems with other people or to share your problems with other people. Hence, nakakatulong para sa akin yung journaling. And it doesn't necessarily, again, hindi naman kailangan napakaganda ng notebook. Basta nababasa yung sulat mo, nababalikan mo, kaya mong itago. Di ba nagsulat ka from a couple of months or years na, minsan babalikan mo siya eh. Minsan makikita mo, mababalikan mo, totoo yun, yung parang, naisulat ko to. And actually, journaling and how it can change your day, it is your honest, raw, and true reflection of yourself. Yes. Para sa akin, kasi grabe yun. Hindi mo siya itinago, magtatago ka pa ba ng parang lulukuhin mo ba yung sarili mo? Kasi alam mo, sarili mo lang yung kausap mo, di ba? Lulukuhin mo ba yung sarili mo kapag ka nagsusulat ka dun sa diary mo? Or
rather journal mo, it happens kasi minsan kapag halimbawa na itago mo na yung journal na yan or notebook na yan, tapos pag biglang naghalungkat ka, mas mababasa mo na, wow, naisulat ko to nung taon na to. Meron isang instance na ginol ko for a year na parang, I think that was 2018, na sabi ko, 100 days continuous mag-e-exercise ako. Wow! Tapos tinignan ko yun, nakita ko lang siya nung nagkalkal ako. Sabi ko, umabot ako ng parang mga 70 plus days na yun lang. At doon sa time na yun, doon ko na-discover na, kailangan pala may focus ka sa area ng katawan mo, kung ano yung gusto mo i-concentrate pala, yung pagandahin o whatever. Just to share kung ano pa yung naging magandang impact sa akin nung pagjo-journal. And even if it's not very consistent or religious na everyday, meron pa rin siyang magiging impact. Actually, oo, that's true. And the good thing about that is, makikita mo rin paano ka nagmamature as a person. Kung paano naiiba the way you see things, the way you look at things. Parang kung paano mo rin sinusulat yung mga bagay-bagay. Magugulat ka, may sinulat ka nung bata ka pa. Halimbawa, way back in, ako nung college, nung nahalungkat ko yung notebook ko, nasulat ko to? Parang hindi ako to. And this is sinasabi ko na na-discover ko dun sa 100-day particularly. Yung pagjo-journal also becomes our ideation tool. Yes. Yung ideation tool na yan, sobrang naka-help yan sa akin nung sinabi mo yan sa akin, Chen. Remember yung kwento? Oo. Meron kasi ako na-encounter na isang interview sa TV. Sabi niya, isa sa mga bagay na kinikip niya sa tabi niya is yung yellow pad and a ball pen. Grabe, no? Kasi yellow pad lang. Every gigising siya, meron siyang nakukuha idea. Sinusulat daw niya yung agad. And it's called hunch. And parang nawawala daw talaga yun agad pag naisip mo. And di ba pagising mo, yun yung parang naka-alpha state ka pa. Yes. So yun yung fresh yung mind mo. Yun yung mas maraming time na, mas maraming chance na maraming ideas na papasok sa utak mo or sa mind mo. Yeah. Okay. And you have to catch that kasi once na gumalaw ka na or whatever, makakalimutan nawala mo na siya. Yung hunch na yun, oo. Makakalimutan mo na siya. Kaya yung mayaman na yun na may-ari ng isang toothpaste corporation. Nung sinabi sa akin ni Chen yun, ever since, kinuha ko talaga yung ganung klase ng parang idea or habit na every time talaga na matutulog ako, meron talaga akong akong notepad sa tabi ng tulugan ko, pipatong ko siya sa bangko. Alam ni Chen yan. And naging ko na siya, yun nga yung tinatawag natin na ideation tool. It's not really just a journal thing, but instead an ideation tool wherein kahit anong maisip mo na idea, malay mo yung idea na bigla mong naisip, yung sinasabi nga ni Chen na hunch. Yung hunch mo na yun. It's worth $1 million. Exactly. Paano kung yun yung isa sa magiging business mo? Grabe, no? Dami talagang reasons kung bakit mas maganda talaga na mag-journal ang isang tao. Yes, that's right. Pero, if ayaw mo pa rin, at hindi mo pa rin nakikita yung mga benefits ng pag-journal, even if we highlighted a lot of things, how journaling can change your entire day, we would like to know, mga kanosi, ano nga ba yung nag-stop sa inyo? Bakit ayaw nyo mag-journal? Nakakasagabal ba siya o nakakadagdag ba siya sa mga dapat mong gawin sa loob ng isang araw? So let us know on the comment section below. And stay tuned as we will discuss on our next video why people don't want to do journaling. Nako, kaya abangan nyo yan. And we are also asking for your help, mga kanosi, to subscribe to our channel and syempre, i-like and share our videos as well. See you in our next video, mga kanosi. Thank you for your support. Thank you. Have a great day. Bye-bye.